Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ito yung pag nagdadam ito. Ganito siya. Kaya okay lang yan. Samantalang dito muna tayo kay Manong Ted. Panoorin mo natin tong sinabi ni Manong Ted. Pasok. Yung pong mga kaibigan ng mga doktor, si Dr. Ivy Escasa, kay Dr. Emmanuel Lennon, kay Dr. Gerald C. Good morning. At kay Dr. Rolly Esteban na pababa pa lang daw naman from the City of Pines. Sarap sa Baguio ngayon. Sige, so mga kapatid, ito muna, pag-uusapan po natin itong napaka-importanteng issue. Siguro naman ang iba ay napanood na ang ilang pong interview kay Mayor Benji Magalong tungkol po dito sa AKAP na ito. Ngayon, meron po lamang tayong ilang pong karagdagan ng mga katanungan. Bagamat itong AKAP, hindi na ito matitigil. Hindi na ito mapipigil. May mga sinasabi po sila no, na ngayon daw po mayroong mga karagdagan ng mga panuntunan para po daw sa strict implementation po ng AKAP. Ang ating nalaman kahapon kay Ma'am ASEC spokesperson, pwede ba makahingi tayo ng impormasyon sa mga benepisyaryo po ng AKAP? Para lang ho natin malaman sino-sino ho ba ito, taga saan ba ito, at magkano po ang kanila pong hiningi o nabigyan po na tulong sa kanila, at ano pong mga karampatang dokumento o katibayan na kanila pong ibinigay, supposedly po sa DSWD, para makakuha nito pong cash assistance na ito. Well, of course, ang sagot sa iyo dyan ay pwede naman yan. Subject to... May mikropono ka, girl. No, okay. Hindi lahat ibibigay kasi syempre yung privacy pa rin ng mga beneficiaryo. May mikropono ka. Ay, sorry. Tandaan mo, ang ating programa ay sa komentaryo. Radyo. Hindi sa radyo, may mic. Oo. Ayun nga, sinasabi ni ASEC Irene Dumlao kahapon, hindi po pwede basta-basta ibigay dahil pa rin dun sa privacy nito mga beneficiaryo. Hindi lahat ng details ibibigay. Data Privacy Act. Yes, Data Privacy Act. Short of saying na hindi pwede. Hindi pwede. Pero sabi niya kasi kahapon, pwede naman daw nila lahat. Sinasabi nila Ma'am Cielo Magno Di ba yung challenge na to make it public? Oo, para malaman kung talagang yung mga beneficiaryo ay karapat-dapat na tumanggap ng 2,000 hanggang 10,000 piso. Baka hindi lang 10,000 yun. Anyway, sige po, at maliban... 1,000, 2,000 hanggang 5,000? Ang laki-laki ng pondo ng AKAP, yun lang ibibigay nyo? Katarantaduhan na naman yun Diyan, kung inyo rin pong maaalala kahapon, meron akong binanggit na meron pong ilang grupo ng mga barangay kapitan mismo ang humihingi din po ng aksyon mula sa ombudsman sa Visayas para daw po dito nga sa sinasabi daw po na questionable pamimigay po ng AKAP doon po sa ilang mga taga-Daang Bantayan at ilang pang mga bayan diyan po sa Cebu.
Dahil nga po sa sila daw po minumura ng kanilang constituents sa sinasabi na bakit siya meron ako wala. Yun na nga. Yun, okay. Sige. So, sa ngayon po kasi ang budget po ng AKAP ay pareho pa rin po ng budget ng 2024. It's 26 something billion pesos. Billion pesos. Okay. Ang tanong din dyan is, paano kaya ang alokasyon nito sa bawat distrito? Sa bawat bayan? Sino po ang may access dito? Ito hubang 26 billion ay maaari mong i-divide sa number of districts in the Philippines? Oo. O tinitignan ba nila yung PSA data? And from the PSA data, kung saan may pinakamahihirap, mas doon malaki ang allocation itong AKAP? Hindi, ang ano kasi dito, ang nakikita ko kasi dito, halimbawa, kung may isa silang lugar na pagbibigyan yan, wala na silang pakialam kung mayaman ba, mahirap yun. Ang importante kasi, may pamigay nila yon sa ganitong halaga at kapag, ano lang yun tinatawag na display. Display para display para hindi pong masabi lang na masabi lang na masabi lang na nagbigay sila. Yun. Yun talaga yun. Sabi lang na nagbigay sila, kesyo ganito, kesyo ganyan, pero yung kickback malaki. Ay, sorry. Sorry po. Okay, tuloy. At ito hubang 26 billion na ito, mga kapatid, ay may schedule ang release ng kanyang notice of cash allocation? Apo, kasi nga po ang panawagan nung iba din, pwede bang huwag niyo munang ilabas yan hanggat hindi tapos ang halalan? Oo, para nga hindi daw pumagamit sa pamumulitika nitong ilang mga epalitiko kung tawagin. Wow! Hindi, alam nyo, kaya nga talaga yan. Kaya binigyan ng pondo yung AKAP. Kasi nga, gagamitin talaga nila sa pangangampanya nila. Yun talaga yung purpose niyan. Dadaanin nila sa pera yung mga Pilipino para iboto sila. Yun talaga naman yan Wala nang ibang wala nang ibang way. Wala na tayong ibang isipin, yun talaga yan. Kaya nga minadali nila yan para magamit nila yan sa eleksyon. Yan yung pangako. Kaya nga yung mga congressman na nahayok sumipsip sa puwet ni Romualdez. Kaya nga atat na atat yung mga yan na panaybanat sa Duterte kasi nga baka ayan yung pangako sa kanila. Gago! Baka. Putay na, pangit ang boss ko talaga. Pero kung ako naman po siguro yung mga may pakana nito, anong kala mo sa amin? Siya nga. Pero ang DSWD... Kaya nga namin nilagay yan para sa eleksyon Totoo naman talaga yun. Totoo yun, Manong Ted. Totoo yun. Hindi naman daw para sa eleksyon ang sinasabi nila. Pero si DSWD Secretary mismo Rex Gatchalian na nagsasabi na hindi daw dapat i-delay ang pag-release ng AKAP fund kasi... Oh! Gago! Hindi dapat i-delay kasi para makahabol sa pangangampanya. Ang lupit nyo. Bakit? Pag na-delay ba yan, mababawasan ba kahirapan sa Pilipinas? Kapag na-rush ba yan, malaking tulong ba yan sa Pilipinas? Hindi. Kaya ayaw nyo i-delay yan kasi nga, mahuhuli kayo. Mahuhuli kayo dun sa sa pamumulitika nyo. Yun yung totoo dyan. Para nga daw ito matugunan yung mga kapatid natin na nakakaranas ng inflation, ng mga near poor. Yan ang kanyang tugon itong mga nakaraang araw. Diba, baby? Ito pong AKAP na ito, nagsimula po ito, naalala ho ninyo, nung campaign to change the Constitution. Doon nagsimula ito Doon po nabuhay itong animal na to. Sorry Grabe naman yung animal na yan. Ito na. Animal talaga. Gago! Apo, good morning po, Mayor. Maganda umaga po at masaganang bagong taon po sa inyo, Mayor Benji.
Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Chacha. At sa ating Ito na, mga listeners, Benjamin. magandang umaga po at napakalamig po ngayon dito sa Baguio. Yes sir, opo. Mayor Benji, magtanong lang muna kami. Diyan ho ba sa Baguio, di ba Lone District po dyan, yung Baguio City? Opo, Long District po dito. Opo. Diyan ho ba meron pong pamamahagi ng AKAP, AIX at TUPAD? Oo, dito. Matindi pong pamamahagi po dito. Okay, ito Lahat po yan. lahat ito meron po sa Baguio. Opo, pero kayo po diyan bilang mayor, wala po kayong papel sa pamamahagi po nito? Pag nakakuha po ako ng pondo sa mga senators, nabibigyan po ako. At yun po, sa TUPAD, DOLE, ang kausap po natin sa AIX at sa AKAP, DSWD. Pero bihirang-bihira po yan sa amin sa local government. Karamihan po yan, nasa mga lawmakers. Okay, so sa mga kongresista po ang kumbaga ang appropriations nito sa district at ang sino ang may say sa inyo po pagkakaalam sa inyo pong lugar, Mayor, kung sino ang dapat tumanggap ng AKAP? Well, siyempre ho, yung mga kapos ang kita, tulad ho ng mga indigents, yung mga vendors na talagang nahihirapan, yung mga OFW na bigla po napauwi dito, yun ho, dapat ho ang mga nakakatanggap. Ganun din po yung sa AIX naman, yung mga talagang indigent. Tsaka dapat hindi sa panahon ng eleksyon. Kasi ang pangit eh. Balibalik ta rin nyo man yung sabihin dyan sa AKAP na yan. Ang pangit. Biruin nyo mamimigay sila ng ganyan. Tapos panahon ng eleksyon. Panahon ng pangangandidato. Although kahit papano naman, may tulong naman yan sa mga kababayan natin. So medyo okay yun. At walang problema dun. Ang problema kasi dito, bakit tiyempuhan sa pangangampanya? Kaya tuloy, yung mga tao, yung mga katulad dito, nila Pailon, kami, Banateros, at yung iba pang mga simpleng Pilipino dito sa Pilipinas, nagtataka kami, bakit ni-rush yan? At bakit ngayon mamimigay kung kailan mag-ieleksyon, kung kailan nangangampanya? Sino ba naman tanga na hindi makakapag-isip na na hindi yan gagamitin sa pangangampanya? Sira ulo kayo. Gago! Diba? Isipin nyo maigi yun. Sino hindi mag-iisip ng ganun? Panahon ng pangangampanya ngayon. Tas ngayon kayo mamimigay. So ano isipin namin? Ay bobo lang? Gago! Tsaka yung dapat talagang pagbigyan nito, tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na OFW, yung mga OFW na tawag dito, nawala na yung boses ko. Yung mga OFW na umuwi, na walang ipon, yung mga vendors, yung mga tao na talagang kailangan yan. Hindi yung basta lang na magpatawag ka lang, tapos hindi mo man lang pag-aralan yung mga buhay ng mga yun, naka-aircon, diba? Ang mabibigyan yung mga naka-aircon, tapos yung mga sako lang, mga yero lang yung tabing ng bahay, yun yung mga makakansila. Yun yung pangit dun eh. Walang hanap buhay, temporarily na-layoff. Yun po yung mga dapat tumanggap. Tama. Yun po ang dapat tumanggap. Pero dito po sa AKAP ngayon, sinasabi po ninyo, yung mga dapat tumanggap, yung mga yung mga kapos ang kita literally, gaya po ng sino-sino at doon ho ba sa pag-identify diyan sa inyong distrito, maayos po naman, Mayor? Pag dumaan po sa amin sa City Social Welfare,
yun po, sigurado po ako na maayos po yun kasi may listahan po sila. Ganon din po yung mga beneficiaries po. Both AKAP at sigurado po ako doon. Kasi hindi po yun na-influence ng politics eh. Basta may natanggap po ako sa mga senator o kaya nakahingi po ako ng konti sa DSWD, talaga akong social welfare kagad ang gagawa ng listahan. Kasi meron ho, para hindi mo maulit, redundancy, at nakikita ho talaga nila na sino po talaga yung totoong beneficiaries dapat na tatanggap po. Pero sa problema po, pag mga lawmakers ang nagbigay o kaya ho kongresista, talaga ho wala ho kami listahan kasi ayaw nilang i-share sa amin yung listahan. Kaya palamang ho, malaki yung posibilidad na magkaroon ho ng redundancy. So meaning po no, kayo kasi meron kayong mga social workers no sa city, identified na po ninyo, di ho ba? Yung talagang pati yung 4Ps na mga miyembro, etc. So at least sa inyo may vetting na nangyayari, pero nagkakaroon po ng distribution sarili yung pong kongresista at yung listahan nila, wala na ho kayong access doon at may posibilidad nga ng nagdodoble o kaya po naman hindi talaga karapat dapat tumanggap yung benepisyaryo? Totoo naman po yun. Totoo ho yun. Palamang ho siguro sa amin po mga naririnig, ganun din ho yung complaint ng ibang mga local chief executive sa akin na hindi po talaga nila namomonitor kung sino po yung nabibigyan ng mga kanilang mga kongresista at karamihan ho ng mga nabibigyan ay mga supporters. Masama dito mga baka hindi nga talaga pinamimigay. Yun yung masama dito Baka hindi pinamimigay o baka sa mga sumusuporta lang nila. More baka mas masaklap pa rito sa mga supporters lang nila na kahit hindi naman naghihirap. Dito tayo sa isang video. Panoorin natin to. Ito. Ganda-ganda itong panoorin. Play. Huwag na tayong maglokohan. Ang pera para sa 2025 budget ay inilaan nyo para sa halalan. Kung gaguhin, lokohin at pagsinungalingan nyo ang mga Pilipino, dinaig nyo pa ang mga demonyo. Nakakaloko lang no? Ito Pasensya na kayo sa boses ko Visit na visit kasi ako ngayon sa mga napapanood ko Dapat hindi ako magbablog. Kasi yung lalamunan ko nga hindi pa okay. Pero siguro kahit pa paano, naiintindihan nyo naman yung sinasabi ko, di ba? Ito yan Nakakatawa. Kasi nung sinabi ni VP Sara na 2 tao lang ang humahawak ng pondo ng bayan ng Pilipinas, todo drama tong mga hayop na to. Si Romualdez at si Saldico. Ngayon, anak ng Teding, ang kakapal na ng mukha. Talagang lantaran na. Diba? Ganyan sila kalupit ngayon. Talagang lantaran na yung ginagawang pagnanakaw at talagang pinapakita na nila sa mga Pilipino na sila talaga yung may hawak ng pondo ng Pilipinas. So dito natin napatunayan na lahat ng sinabi ni VP Sara Duterte ay totoo. Marami pa mga bobo pa yung ibang vlogger dyan. Yung mga vlogger ng tanso. Mga pulgas ni Romualdez. Sabi nyo, drama lang ni VP Sara yun. Diversional tactic. So ngayon, anong nakikita nyo? Diba? Lahat ng pondo na ibinabagsak ng Office of the President, naka-front lagi itong dalawa. So ano ibig sabihin nun? Pinagmukha nila kayong tanga. Pinagmukha nila kayong tanga dahil tanggi kayo ng tanggi. Amin ng amin sila. Gago! Hindi nyo man nahalata.
kayo, tanggi kayo ng tanggi sa mga sinabi ni BP Sara. Ni Kesyo, diversional tactic daw. Pero si Tambaluslos tsaka si Kutong Lupa na si Saldico, amin ng amin. Obvious na obvious, di ba? Oh. Ultimong kayo mga vlogger, pati kayo nilalaglag. Ngayon, di ba? Saklap, no? Ano kaya, hindi ito ano kaya ang pakiramdam ng dinidepensahan mo tapos pinahiya ka? Sa bagay, hindi na kayo nahihiya. Ultimong pinapakain nyo nga sa pamilya nyo galing sa pagnanakaw. Ako okay lang. Mamaus ako, mawalan ako ng boses sa kaka-vlog. Okay lang kasi marangal yung trabaho ko. Kayo, nagtatrabaho kayo sa YouTube, tapos binabayaran kayo. Kaya lahat ng nagsalita na nagsabi kay BP Sara na nagda-divert lang si BP Sara ng issue, o eto, sampal sa mukha nyo lahat yan. Pinamukha mismo ni Tambaluslo tsaka ng kanyang kuto. Ng kanyang kuto na totoo nga yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Ito lamang ang ilan sa mga salitang nag-trending sa social media nang isiwalat ng retiradong pulis at mayor ng Baguio City na si Benjamin Magalong ang lahat ng baho ng Kongreso, partikular na sa tila nangyaring bypass sa 2025 budget na sa halip na inilaan sa pangkalusugan, infrastruktura at livelihood program ng taong bayan ang mahigit sa 6 na trilyong pisong pondo, tila wag na raw maglokohan dahil alam raw mismo ng mga LGU na ang karamihan sa 2025 fiscal year budget ay nakalaan para sa halalan. Bukod raw sa mga ibinulsa na ng mga politiko ang kanilang pinakinabangang pondo mula sa mamamayang Pilipino, lantarang pagbili ng mga di-umano'y property nila locally and abroad at pagpe-flex ng kanilang mga yaman at mga luxury items. Tila hindi raw tanga ang sambayanan para nakita ko na naman si Kimbo. Nanay ba ito ni Wamos? Gago! hindi malaman na ninanakawan nila ang buong mamamayan. Sa isiniwalat mismong kontrobersyal na revelasyon ng mayor ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong, inamin ito sa publiko na hindi raw tanga ang maraming local government units sa bansa para hindi malamang election money ang nasabing 2025 budget. Ayon sa kanya, tila saan ka raw ba makakita na prioritize pa ang pagbibigay ng ayuda kesa na paglaanan ng pera ang infrastruktura at ilang pang-equipment na makakatulong sana sa health progress ng bansa. Wala ganun talaga. Pero natatakot ako kay Magalong. Bukas sa Makalawa, wala, hindi na mayor to. Bukas sa Makalawa, si Magalong, bukas ay kapitan na lang. Alalahanin natin lahat ng kumakalaban sa administrasyon ay sadyang excuse me, talagang nagugurgur. Bukas sa Makalawa, si Magalong may kaso na to. Gago! Kawawa naman. Pero ito napakaganda ho na sa likod ng walang kwentang gobyerno natin, may mga tao pa rin na handa nilang harapin or handa nilang parindigan yung kanilang prinsipyo at sabihin sa taong bayan yung kanilang yung dapat nilang malaman. Kaya saludo ako kay Mayor Magalong
dito sa binulgar mong baho na ginagawa sa ating gobyerno. Aminin man raw nila sa hindi. Talagang talamak ang pagnanakaw ng mga kongresista sa mga pondong inlaan para sana sa benepisyo na matatanggap ng maraming Pilipino. Sa katunayan, hindi raw nagkataon na maraming alipores si Martin Romualdez o ang House Speaker ng Kongreso sa tuwing lalabas ito o magdidistribute ng akap ang mga kapwa nitong mambabatas. Ayon sa revelasyon ng Baguio City Mayor na si Benjamin Magalong, tila may tinatawag raw mga kongresista na 777. 7 million para sa akap, 7 million para sa AIX, 7 million para sa tupad na tila makukuha ng bawat miyembro o mga kongresistang nakaalyado sa liderato ng Kongreso. Kung no? Ang lupit nun, 777. Kaya pala. Wait lang may papanood ako sa inyo. Ito. Kaya pala, okay. Kaya pala. 77 ha? Eto. Kaya pala, may nakita kasi ako dito. Sanin. Ay, asan na yun, 77? May nakita akong 77 eh. Asan na? Where you now? Eto! Yan o. Yan. Ha? Wala ba kayong napapansin? Lakihan natin. Wala ba kayong napapansin? Sana nandyan sa picture. Bibigyan mo kayo ng 10 seconds. I-comment nyo dyan sa baba kung ano yung napansin nyo. Lalakihan ko. Eto na siya. Yan. Anong napansin nyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na-comment nyo na ba? Di ba sabi ni Mayor Magalong, meron daw silang tinatawag na 777. Tingnan nyo rito sa picture na to. Tugma ang 7 sa pinamimigay. Kaya pala, ipinamimigay ni Nograles na dilata ay Lucky 7. Ayan o. Sardinas, Lucky 7. Kaya pala ang putang ina. Mahilig sa 7. Yung pala 7-7 pala ang gusto. Yan no? Kaya naman pala grabe no? Yan. Sa tingin nyo, maganda yan? Diyan kayo dadaanin? Dadaanin kayo sa Dadaanin kayo sa 3 kilong bigas, 2 delata. Tapos may card pa. Ano yung card yan? Putang ilang card yan? Gago! Ano tong card na to? Para saan yan? Assistant forms. Alak ng teteng, mag-assistant forms kayo kung kailang eleksyon. Pag walang eleksyon, walang assistant form. Gago! Tarantado pala kayo eh. Ngayon na wala akong boses, wag niyo ako ina-high blood ha. Hindi ako galit. Hindi ako galit. Ano lang, paus. Sorry na. Tangin na ngayon, may assistant kayo. Mga buwisit. Okay, punta tayo dito. Kaya naman pala, mahilig. Tama nga yung sinabi ni Mayor Magalong. Kaya pala may tawagan sila na 777. Mahilig sa 7. Hindi raw nakapagtataka kung bakit ubos ang pera ng taong bayan dahil sa mga ganitong gawain o harap-harapang pandarambong ng mga politikong ginagago na raw ang mga Pilipino.
Narito at panoorin ang matapang na pagsisiwalat ng retired police at alkalde ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong, na bukod raw sa harap-harap ang korupsyon na ginagawa ng mga kongresista at ilang pangopisyales ng pamahalaan para di umunoy bumili raw ng sangkatutak na yaman. Mga kongresista, kaya pala raw apura ang sipsipan, nakakakuha at tiba-tiba ang pera kapag kadikit ang House Speaker na si Martin Romualdez. Di umano'y pinakamababang kurakot ng mga kongresista sa tuwing magpapamigay ng AIX, akap at tupad. Hindi ba